Sa buhay nating mga Pinoy, hindi na bago ang konsepto ng renta. Bago pa man tayo magkaroon ng sariling bahay, lupa at sasakyan, kadalasan ay nag-uumpisa muna tayo sa pagrerenta. Naranasan mo na bang mangupahan ng apartment o kaya magpaupa ng gamit sa ibang tao? Minsan, mas praktikal na desisyon ang magrenta kaysa bumili agad, lalo na kung wala pa tayong sapat na puhunan o minsan lang nating gagamitin ang isang bagay. Halimbawa, kung gusto mong tumira sa syudad at bibili ka agad ng bahay, milyones ang kailangan mong gastusin. Pero kung magre-renta ka muna, mas manageable ang monthly payment. Ganito rin ang ginagawa ng maraming negosyo. Imbis na bumili ng building o mamahaling equipment, nangungupahan lang muna sila para hindi maubos ang kanilang kapital. Kaya kung naghahanap ka ngayon ng negosyo na magandang pasukan, mainam na pag-isipan mo kung paano ka makikinabang sa ganitong sistema. Simple lang naman ang ideya ng rental business. Meron kang gamit na nagsisilbing produkto tapos paparintahan mo ito sa mga nangangailangan. Para ka lang nagpapahiram ng gamit pero may bayad. Isa sa mga advantages ng rental business ay ang passive income. Hindi mo kailangang maging physically present araw-araw para kumita. Halimbawa, kung may paupahan kang apartment, basta maayos ang kontrata at may umuupa, tuloy-tuloy ang kita mo buwan-buwan. Pero tulad ng ibang negosyo, hindi rin ito perpekto. May mga disadvantages din gaya ng malaking kapital ang kakailanganin, mga maintenance, masungit o pasaway na tenant at posibilidad ng damage o delay sa bayad. Gayunpaman, kung tama ang pagkakagawa mo ng sistema, kontrolado mo ang risk at tandaan, ang demand ng rental business sa ating bansa ay patuloy na tumataas. Lalo na sa mga urban areas na malapit sa trabaho, paaralan, tourist spots o commercial centers. Kaya ang tanong ngayon, paano mo sisimulan ito ng maayos at hindi lang bara-bara? Dito na papasok ang paggawa ng business plan. Bago ka bumili ng anumang gamit para parintahan, kailangan mo munang gumawa ng plano at sagutin ang mga sumusunod. Sino ang iyong target market? Anong mga gamit ang kailangan nila? Magkano ang puhunan na kailangan? Sino ang iyong mga competitor? Kailan mo mababawi ang ininvest mong pera? Kailangan mong isulat lahat ng ito para maging malinaw ang direksyon ng iyong negosyo at para maiwasan mo rin ang sobrang gastos o pagkakamali. Kung meron kang sapat na kapital at gusto mo yung uri ng negosyo na hindi ka araw-araw na magbabantay, mahalagang i-consider mo ang rental business. Pero bago ka mag-umpisa, katulad ng sinabi ko kanina, kailangan mo munang gumawa ng business plan. Kung gusto mong malaman ang mga bagay na pwede mong parintahan at pwede gawing negosyo, panoorin mo hanggang dulo ang video dahil ibabahagi ko sa iyo ang 8 rental business ideas na patok at pwede mong simulan ngayon. So kung handa ka na, simulan na natin ang discussion. Number 1. Motorcycle at bike. Merong malaking demand para sa motorcycle at bike rental business sa Pilipinas, lalo na sa mga lungsod, tourist spots at sa mga lugar na kulang sa pampublikong transportasyon. Sa mga urban areas gaya ng Metro Manila at Cebu, maraming riders ang naghahanap ng pansamantalang sasakyan para sa delivery o personal na gamit. Samantala, sa mga lugar gaya ng Siargao, Baguio at El Nido, in demand ang mga bisikleta at motorsiklo para sa mga turista na gustong maglibot. Patok din ito sa mga estudyante at empleyado na hindi kayang bumili agad ng sariling sasakyan. Para makapagsimula, kakailanganin mo ng 2 to 5 units ng motorsiklo o bisikleta, depende sa target market. Ang bisikleta ay pwedeng magsimula sa 5,000 to 10,000 pesos bawat isa, habang ang entry-level ng motorsiklo ay nagkakahalaga ng 60 to 80,000 pesos kada unit. Kasama sa kailangang paghandaan ang mga helmet, locks, maintenance tools at business permits. Kung maliit lang ang puhunan, maaaring mag-focus ka muna sa bike rental. Nasa 30 to 50,000 pesos ang starting capital at saka na mag-expand sa motorsiklo kapag lumago na ang negosyo. Ang posibleng kita naman ay nakadepende sa dami ng units at presyo ng renta. Halimbawa, kung may 3 motorsiklo kang pinaparentahan sa halagang 500 pesos bawat araw, posibleng kumita ng 45,000 kada buwan kung fully booked. Sa bike rental naman, kung meron kang 5 bisikleta at pinaparentahan mo ng 100 pesos bawat isa araw-araw, maaari kang kumita ng 15,000 pesos kada buwan. Ibawas mo lang dito ang mga maintenance at operating expenses.
Paniguradong kikita ka ng sapat na halaga sa negosyong ito, lalo na kung consistent ang demand. At dahil hindi na bago ang ganitong negosyo, kailangan mong gumawa ng strategy para mag-stand out sa iyong mga competitor. Pwede kang mag-offer ng flexible packages gaya ng hourly, daily o weekly rental. Maaari ring magdagdag ng mobile app or Facebook booking system para mas madali ang reservation. Gamitin ang social media para mag-promote at kung nasa tourist area ka, makipag-partner sa mga hostel o travel agencies. Isa ring simple pero epektibong diskarte ang pagbibigay ng loyalty card o discount sa iyong mga repeat customers. Number 2. Tools and equipment. Ang tools and equipment rental business ay tumataas ang demand sa ating bansa, lalo na sa mga urban at semi-urban areas kung saan aktibo ang construction, home renovation at DIY projects. Maraming contractors at individual homeowners ang mas pinipiling magrenta kaysa bumili ng mamahaling gamit na hindi naman araw-araw ginagamit. Kabilang na dito ang power tools, welding machines, generators at gardening tools. Sa dami ng mga nagpapagawa ng bahay at gusali, tumataas din ang pangangailangan sa ganitong serbisyo. Upang makapagsimula, kailangan mo ng mga pangunahing kagamitan tulad ng electric drills, grinders, pressure washers, hagdan at iba pang mga high-demand tools. Magandang magsimula sa mga gamit na karaniwang hinahanap at kinakailangan ng mga kliyente. Ang initial na puhunan ay nasa humigit kumulang 100,000 hanggang 300,000 pesos. Depende sa dami at klase ng tools na bibilhin. Kailangan ding mag-invest sa storage area, basic maintenance tools at marketing budget para maipakilala ang iyong serbisyo sa iyong community o target market. Ang potensyal na kita kada buwan ay nasa pagitan ng 20,000 hanggang 80,000 pesos depende sa lokasyon, dami ng tools at kung gaano kadalas ang nagre-renta. Mas mataas ang kita kung nasa lugar ka na marami at active ang construction. Pwede ring tumaas pa ito kung mag-aalok ka ng delivery service o combo packages. Para mabilis mo na makuha ang tiwala ng iyong customer at para makatanggap ng magandang feedback ay kailangan mong magbahagi ng convenience. Maganda kung meron kang online booking system. Kahit simpleng Facebook page lang na may catalog ng available tools, presyo at schedule. Makakatulong din kung magbibigay ka ng maikling training videos o printed guides kung paano ligtas gamitin ang mga tools. Nakakadagdag ito ng tiwala sa mga first-time renters. Dahil ang serbisyo na hindi lang nagpaparenta, kundi nagbibigay din ng suporta, ay siguradong mas pinipili ng mga customer. Number 3. Mobile phone at laptop. Ang mobile phone at laptop rental business ay isa sa mga negosyong patok sa panahon ngayon, lalo na sa mga lugar na malapit sa mga eskwelahan at online work hubs. Sa pagdami ng mga estudyante, freelancers at remote workers na nangangailangan ng gadgets pero hindi agad makakabili, tumataas din ang demand para sa short-term rentals. Maging ang mga negosyo ay minsang nanghihiram ng laptops para sa training, events o mga temporary staff. Sa madaling salita, may malinaw na market para sa ganitong serbisyo. Para masimulan mo ang ganitong negosyo, ay syempre kailangan mo ng smartphones at laptops. Preferably, yung mga mid-range to high-end na model na kayang tumakbo ng productivity apps. Kailangan mo rin ng rental management system para meron kang record sa unit na madalas nirerentahan. Pwede sa Excel muna o simpleng app. Kailangan mo rin gumawa ng malinaw na rental agreement. Importante rin ang security measures gaya ng GPS tracker apps o software locks para sa units. Sa puhunan, maaari kang magsimula sa halagang 100,000 hanggang 300,000 pesos. Depende kung brand new o second hand ang iyong bibilhin. Halimbawa, kung bibili ka ng 5 laptops na tig 25,000 pesos at 5 smartphones na tig 10,000 pesos, aabot ka ng halos 175,000 pesos na kapital. Isama mo na rin sa budget ang marketing at simple packaging. Pagdating sa kita, pwede kang maningil ng 400 pesos kada araw para sa laptop, depende sa specs, at 150 pesos kada araw sa smartphone. Halimbawa, kung may 10 units kang pinaparentahan ng average ng 20 days per month, maaari kang kumita ng 55,000 pesos gross income kada buwan. Ibawas mo ang maintenance, depreciation at contingency tulad ng may nasira o hindi na ibalik,
Maaari ka pa rin kumita ng 30 to 40,000 pesos net monthly kung maayos ang pamamalakad. Ang susi sa tagumpay ng ganitong negosyo ay ang kalidad ng iyong serbisyo. Siguraduhin laging nasa maayos na kondisyon ang mga unit na iyong pinaparentahan, updated ang software, at responsive ang iyong customer support. Pwede ka rin mag-offer ng rent-to-own promos, student discounts, o bundle packages tulad ng laptop plus pocket wifi. Sa ganitong paraan, mas tataas ang retention at referrals mo, lalo na kung consistent kang maaasahan at mapagkakatiwalaan. Number 4. Camera and Photography Gear. Ang camera at photography gear rental business ay patuloy na in demand lalo na sa mga lungsod at tourist spots kung saan aktibo ang content creation, events at freelance photography. Marami ang nangangailangan ng high-end camera equipment para sa mga wedding, prenups, short films o social media content. Pero hindi lahat ay afford ang bumili agad ng mga gamit. Kaya't imbis na gumastos ng malaki, mas pinipili ng iba na magrenta ng professional gear para sa ilang araw na paggamit. Para makapagsimula, kailangan mo ng essential gear tulad ng DSLR, iba't ibang lens, tripod, lighting kit at memory cards. Mainam ding maglaan ng mga accessories gaya ng drone, gimbal at backdrop para sa mga studio shoots. Ang initial na puhunan ay maaring magsimula sa 150,000 hanggang 500,000 pesos. Depende sa dami at quality ng mga gamit. Sa expected income naman, kung magpaparenta ka ng camera package sa halagang 1,500 to 3,000 pesos kada araw at kung may magrerenta ng average 10 to 20 days kada buwan, maaari kang kumita ng 15,000 to 60,000 pesos buwan-buwan. Mas malaki pa kung may iba ka pang gear tulad ng drone at lighting equipment na maaaring iparenta ng hiwalay. Kung may repeat clients ka gaya ng mga production houses at event organizers, mas magiging consistent ang cash flow ng iyong negosyo. Para mag-stand out sa kompetisyon, pwede kang mag-alok ng shoot-ready packages. Magandang magbigay ka rin ng libreng orientation para sa mga first-time users. Pwede mo ring i-market ang iyong negosyo at serbisyo online sa pamamagitan ng social media at mga Facebook groups ng local photographers. Mas mataas ang chance na ikaw ang pipiliin kung ang serbisyo mo ay mabilis, flexible, at may magandang customer support. Number 5. Gown at barong. Ang gown at barong rental business ay merong matatag na demand sa Pilipinas lalo na sa panahon ng mga kasalan, buwan ng wika, debut, prom, at iba pang formal events. Sa dami ng ganitong okasyon taon-taon, mas praktikal para sa karamihan na magrenta kaysa bumili ng mamahaling kasuutan na minsan lang magagamit. Ang pangunahing target market mo rito ay mga estudyante, magulang, ikakasal, magdedebu at maging mga event organizers. Kung malapit ka sa eskwelahan, simbahan o events venue, mas mataas ang tsansa ng regular na customers. Para makapagsimula, kailangan mong bumili ng mga high quality na gowns, barong Tagalog at iba pang formal wear sa iba't ibang sukat at disenyo. Pwede kang magsimula sa 20 to 30 pieces ng kasuutan. Kung bibili ka ng mga bagong damit, posibleng ang kakailanganin mo na puhunan ay nasa 100,000 hanggang 250,000 pesos. Depende sa brand at tela. Pero kung second hand o galing sa ukay o factory surplus, pwede kang makabawas ng malaki at magsimula sa halagang 50 to 80,000 pesos. Ang kita kada buwan ay nakadepende sa dami ng rental at presyo ng bawat item. Halimbawa, kung 500 to 1,500 pesos ang renta kada gown o barong at makakapagrenta ka ng 50 to 100 items kada buwan, maaari kang kumita ng 25,000 hanggang 100,000 pesos buwan-buwan. Mas tumataas pa ito sa peak seasons tulad ng summer at bare months. Sa tamang pricing at consistent na serbisyo, pwede mo nang makuha ang ROI sa loob ng 8 to 12 months. Para naman mag-stand out ang iyong negosyo at serbisyo, kailangan mong mag-invest sa magandang photography at social media marketing. Ipakita ang aktual na itsura ng gowns at barong sa mga model o actual clients para maging mas engaging ang iyong post. Maganda ring mag-offer ng package deals tulad ng gown plus hair and makeup referral o barong plus alteration services. Sa ganitong paraan, hindi lang renta ang iyong inaalok, kundi buong experience.
mas sulit para sa customer. Number 6. Cooler or icebox. Ang cooler o icebox rental business ay may tiyak na demand lalo na sa mga lugar na malapit sa beach, resorts, palengke o may madalas na okasyon gaya ng birthday, kasal at barangay fiesta. Target market dito ang mga nagka-camping, nagbebenta ng malamig na inumin o sorbetes, catering services o maging ang mga nag-host ng outdoor events. Sa Pilipinas, kung saan uso ang family outing at sari-saring event, malaking tulong ang pagpaparenta ng cooler para mapanatiling malamig ang mga inumin. Sa pagsisimula, kailangan mo ng iba't ibang klase ng cooler, mula maliit para sa personal use hanggang malaki para sa catering o negosyo. Ang puhunan ay depende sa dami at klase ng bibilhin. Ang basic starter setup ay maaaring mamumuhunan ng 15 to 30,000 pesos para sa 5 to 10 units na may iba't ibang laki. Kakailanganin mo rin ng storage space, simpleng record-keeping tools, at optional delivery service kung nais mong i-level up ang iyong serbisyo. Ang posibleng kita ay nakadepende sa dami ng rentals kada linggo. Kung halimbawa ay may 5 units na nauupa kada weekend sa halagang 200 to 500 pesos bawat isa, maaari kang kumita ng 4,000 to 10,000 pesos kada buwan at mas malaki pa kung peak season. Habang tumatagal, pwede kang magdagdag ng units at dagdagan ang kita, lalo na kung may corporate clients o regular na event organizers kang suki. Para mag-stand out ang iyong negosyo, mag-offer ka ng package deals gaya ng cooler plus ice plus delivery combo o magparenta ng branded or customized coolers. Pwede mo ring isama sa iyong serbisyo ang cleaning after use para di na problemahin ng kliyente ang paglilinis. Gamitin mo ang social media para ipakita kung gaano ka-convenient at sulit ang serbisyo na iyong inaalok. Number 7. Sound system at karaoke machine. Ang demand ng sound system at karaoke rental business ay nagpapatuloy hanggang ngayon, lalo na sa mga okasyon gaya ng birthday, kasal, binyag, fiesta at family gatherings. Sa kultura nating mga Pinoy na mahilig sa kantahan, hindi nawawala ang karaoke bilang pangunahing libangan. Ang target market mo dito ay mga pamilyang nagdaraos ng selebrasyon sa bahay, barangay events, pati na rin sa mga event organizers na naghahanap ng abot-kayang solusyon para sa sounds and entertainment. Upang makapagsimula, kailangan mo ng basic setup tulad ng speaker system, mixer, amplifier, microphone at karaoke machine o smart TV setup na may built-in karaoke app. Mainam din ang backup power supply gaya ng generator o UPS. Ang panimulang puhunan ay maaaring nasa 40 to 100,000 pesos depende sa kalidad ng mga gamit. Kung may mas malaking budget, pwede mo ring isama ang portable stage, lighting at DJ controller para sa mas premium na serbisyo. Sa rental rate na 1,500 to 3,000 pesos bawat event o araw, posible kang kumita ng 15,000 to 50,000 pesos kada buwan o higit pa, depende sa dami ng bookings. Ang kailangan mo lang paglaanan ng atensyon sa ganitong negosyo ay mag-invest ka sa magandang customer service at malinaw na tunog. Mag-offer ng mga promo gaya ng karaoke plus lights package o libreng delivery sa loob ng bayan. Pwede ka rin maglagay ng branding sticker sa iyong mga gamit para mas madaling maalala at mairekomenda ng mga customer. Number 8. Tent rental. Ang tent rental business ay patuloy na merong demand lalo na sa tuwing tag-init, tuwing may fiesta, kasalan, birthday at iba pang outdoor events. Kadalasang target market nito ay mga event organizers, LGUs para sa mga barangay activities at mga pamilyang may okasyon sa bahay. Dahil mainit ang panahon sa bansa at kulang sa malalaking indoor venue, tumataas ang pangangailangan para sa mga tent upang bigyang lilim ang mga bisita at gamit. Para makapagsimula, kailangan mong bumili ng mga heavy-duty tents. Mainam na magsimula sa 3 to 5 pieces muna na may iba't ibang laki, gaya ng 10 by 10 at 10 by 20 feet para may flexibility ka sa bookings. Ang puhunan ay nasa 50,000 hanggang 100,000 pesos, depende sa brand at kalidad ng tent, kasama na ang maintenance tools gaya ng pressure washer at mga trapal. Ang posibleng kita buwan-buwan ay naglalaro sa 20,000 hanggang 60,000 pesos depende sa dami ng bookings at laki ng tent. Halimbawa, kung 1,500 pesos ang average rental fee per tent per day at may 10 bookings ka kada buwan, kikita ka ng